Sabi ni Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro sa Mindanao po yan. Professor ng law yan. Magaling na abogado, din daw siya. Parang gano'n ang dating. Pero dun ho sa kanyang argumento, matapos ilatag ni Congresswoman Laila de Lima, endorser ng impeachment number 3 laban kay Vice President Sara Duterte, na ground for impeachable, ebidensya laban kay BP Sara, yung di umano'y korupsyon, graft in corruption sa hindi lang sa Office of the Vice President, kung hindi sa opisina rin ng Department of Education noong 2022 hanggang 2024, kung saan siya ay DepEd Secretary dahil sa di umano ay volume ng perang na withdraw, korupsyon at intelligence fund sa DepEd na hindi naman dapat nagkakaroon ng confidential fund ang opisina ng Department of Education, kasi education ang priority ron. Hindi walang kaugnayan sa insurgency. Pero akalain po ang sinabi po nitong veteranong mambabatas mula sa Cagayan de Oro na hindi daw ground yun dahil hindi daw impeachable official ang DepEd Secretary. Medyo nakakalito yun. Kasi alam naman natin, public knowledge, na ang Secretary ng DepEd na ini-appoint ni Pangulong Marcos ay Vice President ng bansa. Ibig sabihin, kahit siya ay DepEd Secretary, ang kanyang pagkatao at kanyang posisyon, pangalawang Pangulo ng bansa. Pero ang sinasabi nitong magaling na abogadong ito, na hindi daw impeachable ang DepEd Secretary. Sige, sabihin na natin, totoo yun. Totoo naman talaga yun. Katulad ngayon, si Secretary Angara at yung ibang mga cabinet secretary, hindi talaga impeachable official yun. Okay? Kaya lang, ang pagkakaiba dito, si Sara Duterte ay Vice President at inaakusahan na mayroong korupsyon doon sa DepEd nung siya ang Secretary. Kaya ang sabi ng mga complainant at saka ng endorser, tulad ni Laila de Lima, Congressman, impeachable official yan. Impeachable ground or basihan para ma-impeach ang pangalawang Pangulo dahil siya ay Secretary ng DepEd nung panahon yun. Kasi iba ho yung ebidensya nung siya ay Secretary ng DepEd kaysa sa ebidensya nung siya ay Vice President sa Office of the Vice President. Yun po yung pagkakaiba. So, nagiging debate ito sa maraming sektor, pero ako po ang aking personal na opinion at interpretation dyan. Iisang tao naman yung Vice President at saka DepEd Secretary ng panahon yun. Hindi naman si Mary Grace Piatos yung Secretary ng DepEd. Si Piatos, Mary Jane Piatos, Villamin at iba pa, doon nakilala sa Office of the Vice President. Yung pera na confidential fund at di umano'y korupsyon sa Department of Education ay people's money. Pera ng mamamayang Pilipino. Yung intelligence fund na ginamit ng Office of the Vice President ay pera ng mamamayang Pilipino. Ang Vice President at Secretary nung panahong yun ay iisa. Paano hindi magiging ground yun para sa impeachment? So nagtatanong lang, sa akin tingin, ground po yun. Inililihis lang siguro nitong si Congressman Rodriguez dahil yun ang kanyang paniniwala. Pero hindi naman ho siya ang masusunod dyan. Dahil ang mga member ng Kongreso sa komite at sa buong Kongreso, sila ang magde-decide niyan. Hindi lang si Rodriguez. Ganun pa man, nagiging debate yan. Ibig sabihin, pag ang Vice President ng bansa ay ini-appoint sa Executive Department at na-involve sa graft in corruption, hindi siya pwedeng i-impeach kung yan ang gugustuhin at yan ang susundin. Parang hindi magandang president yan. Kasi under 1987 Constitution, mga kaibigan,
ang mga impeachable official, President, Vice President, Chief Justice, Associate Justice ng Supreme Court, Chairman ng COMELEC, mga Commissioner, Chairman ng Civil Service Commission, Chairman ng COA, at iba pang mga constitutional body like Office of the Ombudsman. Ang Vice President lang po kasi, pag kaalyado ng Pangulo, binibigyan talaga ng posisyon yan sa Executive Department bilang cabinet position. Pero hindi ibig sabihin na ini-appoint as secretary. At kung merong ginawang kalokohan doon, lalo na korupsyon ang pinag-usapan, exemption, may exempted sa korupsyon, exempted sa issue ng magiging ground para ma-impeach ang Vice President. Hindi po ganun. Di ba? So, anyway, may kanya-kanya tayong paniniwala. Sa aking paniniwala, ang impeachable official, basta gumamit ng pera na wala sa lugar at nasabit sa korupsyon, pwedeng ground yan para ma-impeach. So, kung kayo naniniwala kay Rodriguez, ay bahala kayo. Pero ako may sariling opinion at paniniwala dyan. Di ba? Kayong mga Pilipino sa buong mundo, naniniwala ba kayo dyan sa isyong yan? Vice President, sinasangkot sa korupsyon, hindi daw yun basihan para siya ma-impeach? Wow! Ibang klase rin, ano ha? Kaya manood tayo at aralin natin. Kailangan may mapulot tayong kabutihan sa kanilang mga ginagawa at sinasabi. Lalo na ho dito sa ongoing hearing ng Committee on Justice, lalo na pagka tinalakay na yung merito. Pag naglabasan na ng ebidensya at testigong magkabilang panig, na aabot po doon. Kasi basta sinabing may substance, tuloy-tuloy na yan. Pag sinabing may paraan, may dahilan para talakayin ang impeachment case, ayan po. Diyan na po yung bagsakan, labasan ng pagpapatunay o ebidensya. Dito natin malalaman paano babasahin ng congressman ang ebidensya, paano iiwasan ang ebidensya, paano ididepensya ang ebidensya, paano sisirain ang ebidensya. Ayan ang mga ideya ko na ating aabangan. Kaya kikilatisin natin ang bawat congressman. Sila man ay party list congressman o district congressman, kung paano nila i-handle ang isyong ito sa Kongreso. At pagkatapos sa Kongreso at makarating sa Senado, ang mga senador naman ang ating kikilatisin kung saan sila titingin. Kampihan ba o ebidensya ang pagbabasihan? Huwag kayong mainip, huwag tayong magsawa dahil tayo mga Pilipino may-ari ng perang pinag-uusapan ito bilang ebidensya na posibleng mali ang pagkagamit, mali ang pamamaraan ng paggastos, meron silang accountability. Kahit sino. Basta people's money, may pananagutan pag maling ginamit ng mga posibleng umaabuso sa kapangyarihan at salapit ng bayan.